sa mahiwagang purnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Liana, isang simpleng may bahay dito sa San Juan. Mula sa pagiging isang silent listener, naisipan kong sumulat sa inyo para humingi ng payo. Ganito po kasi, madalas akong naiirita sa asawa ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming nagtalo dahil sa kalat niya. Hoarder po kasi. May problema ba tayo? Bakit inaano ka ba ni Nicole? May problema ba tayo sa kalat? Kahit hindi na po kailangan, hindi niya maitapon. Kung hindi ako nag-aayos, siguro lumubog na kami sa lahat ng kanyang mga kalat. I like beautiful things. Kapag bumibili ako ng mga gamit sa bahay, pinag-iipunan ko para mabili ko yung pinakamaganda. Sa kusina halimbawa, terno-terno yung mga plato, platito at baso. Pero yung asawa ko, kahit anong design ng platong ilabas ko, may isang baso lang na ginagamit. Yun yung lumang garapon ng kape. Puno na ng gasgas na parang bakas ng mga taong lumipas. Makapal yung baso, matibay, hindi basta-basta nababasag. Yun ang dahilan. Ang weird na asawa mo, hoarder siya, pero yun yung ginagamit niyang baso, yung ulit-ulit. Anyways, isang araw hindi ko naman napigilan. Tinanong ko siya kung pwede na naming palitan. Huwag ko daw galawin. Walang paliwanag. Doon ako lalong nainis kaya naisipan kong itago yung baso. Hindi pa man lumipas ang araw, hinahanap na niya. May kakaibang kaba sa boses niya habang tinatanong ako kung nasaan. Nagsinungaling ako at sinabi kong nabasag ko. Nang marinig niya, may lungkot sa mga mata niya na hindi ko maipaliwanag. Para bang may kinuha sa kanya na hindi na maibabalik. Finally, nalaman ko ang kwento sa likod ng baso. Hindi lang pala lumang garapon yun. Yun din pala ang basong ginagamit ng tatay niya noon. Tuwing madaling araw bago pumalaot sa dagat, doon siya nagkakape. Madalas daw siyang pinapanood ng asawa ko, yung tatay niya noon, habang mahigpit na nakahawak sa baso at nakatanaw sa malayo. Na parang naghahanda sa laban na haharapin niya sa dagat. Minsan pinapahigop pa daw siya ng kape sa baso. Mainit at mapait. Sa mga simpleng sandaling yon, pakiramdam niya ay mas lalo siyang napapalapit sa tatay niya. Isang araw daw dumating ang malakas na bagyo. Malakas ang hangin, madilim ang kalangitan at nagbabadya ang malalakas na alon. Delikado ang dagat. Pero kahit delikado ang sitwasyon, pinili pa rin ng tatay niya na pumalaot para may maipakain sa pamilya. Bago siya umalis, kinuha niya ang maliit na garapon at nagtimpla ng kape. At yun na pala ang huling alaala ng asawa ko sa tatay niya. Hawak ang lumang garapon na may lamang umuusok na kape. Nakangiti kahit alam niyang may panganib na nakaamba sa pagpapalaot niya nung umagang yon. Hindi na kasi siya nakabalik. Ay. Tumaob ang bangka at hindi na siya nakita. Walang huling paalam, walang huling yakap. Yung lumang garapon na lang ang huling alaala ng asawa ko sa tatay niya na nahahawakan niya hanggang ngayon. Tuwing ginagamit niya yon, hindi lang siya umiinom ng kape. Parang binabalikan niya yung umagang buhay pa ang tatay niya. Kumikinang na tambalan, ilalabas ko pa po ba yung tinatago kong garapon? Paano ko po sasabihin sa asawa ko yung totoo? Paano po ako hihingi ng tawad?
Ngayon ko lang kasi naintindihan na hindi lahat ng kalat ay basura. Sabi sa'yo eh! Ayan. Yan! Kasi, Tingnan mapanghusga mo. ka. Huwag ka nga! Lahat ng gamit ko may kwento. Ako pala. Tamang-tama dun sa hoarder. May mga bagay pala na kahit luma, may bit-bit na kwento. May bit-bit na pagmamahal. May bit-bit na taong hindi na ibabalik. Hindi ko lang talaga inakala na yung lumang garapon ng kape na yon ay may mabigat na kahulugan. Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Liana. Liana. Hi, Liana. Medyo mabigat yung kwento mo kasi nga may backstory yung Correct. baso na yun. Pero Oo. para sa akin meron ding ipinapakitang magandang side din na at least nalaman mo yung kwento. Totoo. Kasi kung hindi mo ginawa yan, hindi mo nalaman yung kwento. Actually. So, alam mo, sa totoo lang, ang dami palang... Alam mo ba before, gusto ko talaga mag-take up ng psychology. Kaya din siguro nung nag-take ako nitong strengths coaching course, parang may feeling ako na this is a way, it just dawned on me, psychology talaga yung gusto kong i-take nung araw. Kasi na-amaze ako sa how people think. Yung parang na-amaze ako kung bakit kaya, yun, parang katulad nitong asawa ni Liana na bakit mahilig siya sa kalat o bakit may mga bagay na hindi siya nale-let go, 'di ba? Kasi merong something in the past that makes him hold on. So, amazed na amazed ako dyan. Ang sinabi lang sa akin ng nanay ko noon, huwag ka mag-take niyan. Kasi kung hindi ka rin lang magdo-doktor or hindi ka basta hindi ka mag-further studies, sabi niya, hanggang ito lang level ang pwede mo na gawin na trabaho. Ang i-take up mo, sabi na nanay ko, business management. Kasi ang business management, dadalhin ka niyan kahit saan. Totoo naman. Which is totoo naman din. Kasi Tama naman. hindi siya in demand yung psychologist. Oo, siya, during special, the time. tsaka Oo, special diba? kind siya eh. Tsaka yung nanay ko parang, ikaw na nga yung panganay ko, tas gagraduate ka na. Mag-aaral ka pa ba ulit? Kasi in order for you to parang full yung potential mo, nung time na yun at least, dapat may further studies. Yun. So, hindi siguro din natanggal yung pagiging amazed ko dun sa how people think na kaya pala siya ganyan kasi ganito yung kanyang nakaraan. 'Di ba? And it's so amazing if we always try to understand other people. Yung intindihin natin sila na kaya pala siya ganon kasi meron pala siyang backstory and it won't hurt to ask. Kasi yun yung pinakamasarap is i-crack mo yung story. What's the story behind the story? Correct. Ano yun? Bakit? Anong meron? Like for example sa akin, yung nag-aaral ako nung preaching ko nung last Sunday, so inisip ko na yung binuhat ba ni Jesus Christ na cross is the entire cross? Diba? Yung paniniwala natin kahit sa mga movies, yung pinapakita. Buo. Oo. So, according sa mga historians and archaeologists, is hindi yung patibulum lang yung tinatawag yung isang portion. Horizontal beam lang. Kasi imagine, bago siya pa buhatin nun, na siya beaten na siya and weakened na siya eh. Oo, dami niya ng sugat. So yung bigat kasi ng the entire cross is around 136 kilo. Kung yung buo. Yung buo. Grabe. So, yung patibulong parang around 56 kilo. So, mga isang sakong bigas na lang. So, napakahirap nun. Totoo naman. So, yun yung story. Dapat ang bawat isang tao may kwento. Bakit niya ginawa to? Ako na-amaze din ako dyan diba? Na-amazing siya na parang okay, kaya pala siya tanga sa pag-ibig, let's say. Kasi, it must be a generational thing. O kaya, bakit kaya siya matandang dalaga, tapos malalaman mo, buong pamilya, mga matatandang dalaga. Tapos may story lagi. So from that, naiiwasan nating manghusga ng correct, tao. yung Kasi judging. alam natin may kwento yan, bakit ganyan yung ugali niya. Correct. So laging merong kang may ay siguro baka kaya niya ginagawa niyan, baka may backstory. So then, we are reminded to be extra kind. Yes. Because we don't know what a person is going through. Diba? Hindi natin alam yung laban niya eh. Dun sa tanong mo, Liana, kung dapat mo bang ipakita or umamin. Sa tingin ko, alam mo, in a way, sometimes, yung mga kalat, sa totoo lang, ito yung sinasabi to ng mga sinasabi to ng mga minimalist. Sinasabi nila na may mga bagay, at saka pag start of the year, diba, na mga bagay na let go mo,
So isa to sa mga nasa listahan eh. Mhm. Yung mga garapon na na ginagawa mo pang baso pero hindi naman talaga siya baso, Oo. ganun. Kasi hindi natin alam, mga pabigat na din sila. Mhm. While gets ko na this is your only memory of your father, Mhm. of only memory niya ng asawa mo sa kanyang tatay, Mhm. pero dahil patay na si tatay ng Oo. mahabang panahon, Oo. baka ito lang din yung dahilan kung bakit mabigat pa rin. Gets mo ko? Parang Oo. hindi ko siya ma-word ng tama kasi nakikita ko 1 minute Totoo. na lang ang pwede nating yung pag-usapan to. At gustuin ko mang i-podcast pero may gagawin ako, no? Oo. Pero you know what I mean, Jex, na minsan yung mga akala lang natin, we hold on to Oo. some things because feeling natin na mas gumagaling tayo Oo. dito or nahi-heal tayo. Pero minsan yung pag-hold on natin sa mga actual na things, Oo. ito pa pala yung nagpapabigat sa Yes, atin. prisoners of the past. Oo. Which kung minsan yung decision mo, pag prisoners of the past ka, naaapektuhan yung current na ginagawa mo. Oo. Kasi kinoconsider mo yun eh. Lagi. Lagi. Wala Lagi mo lang. siyang bit-bit. So ako para sa akin, Mhm. kesa naman parang, ewan ko, for me kayo na bahala mag-isip dahil kulang kami sa oras. Pero for me, nalaman yung backstory, then now you become extra kind. Now naintindihan mo kung bakit siya ganun. Tama. 'Di ba? And now it's also time for your husband to start, Move on. moving forward. Hindi ko sinasabing kakalimutan, Oo. 'di ba? Pero minsan may mga bagay kasi na nagpapabigat sa atin eh. Tapos in this case, actual at literal na baso. Oo. Para two sides of the coin, at least pwede mo rin din sabihin in a way, again, it's your decision, para at Correct. least, kumbaga, transparent na yung lahat. Pwede din Wala naman. nang problema. 'Di ba? Kasi So, baka naman dalhin mo na 'yan hanggang Oo. ikaw naman yung may Yeah. bigat na nararamdaman. So again, every time makakita ka ng oo, baso. nakakita ka ng kape, nakakita ka ng garapon, lagi na mabigat yung pakiramdam mo. Oo, yun. O pwede rin naman kung doon tayo sa part na yun para hindi naman din mabigat for you, plus naintindihan mo yung backstory, Oo. pwede mo ring sabihin na hala, tingnan mo, ito kapag kami ginawa ka kasing kasalanan, tatakpan na isa pang kasalanan na naisip ko, ito yung Tama, naisip ko oo. Naisip ko, sabihin mo na lang, ay akala ko ito yung baso, ito pala. Nagsinungaling. Hindi pa, nagsinungaling ulit. Siya, mga kabisyo, wala na kami. Basta kayo na mag-isip kung paano, ha? Ako po si Diego Vandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ayun. Ayun. Siya. Ganun na lang. Oo. Di ba, tingnan mo, ang kasalanan talaga mabibigyan ng isa na namang kasalanan. Yun talaga naisip ko Oo. Kung gusto mo Papatong-patong isoli, siya patong na siya Oo. Kumbaga, came out clean. Oo. So, nasa sayo yan, titimbangin mo. So, Pwede namang aminin mo lang din Hindi Oo. ko alam yung backstory Sorry, ito na siya. Oo. Iritang-irita kasi talaga ako dito dati pa Correct, kasi hindi ko naiintindihan. Oo. Maybe that's the starting point na maging transparent na yung Open ang- relationship ninyo. Open ang communication Oo, kasi ninyo. dapat kasi sinabi mo sa akin para naintindihan Correct, ko. 'di ba? Yun. Ito naman din sabi mo din sa kanya, huwag ka magalit sa akin, ikaw tong di nagkwento. Oo, yan. Hindi ko kwento mo, hindi nalagaan ko pa, baka Oo. hinanapan ko pa ng matching na placemat 'yan, 'di ba? Tama. Back to you. O siya, siya. salamat na marami, Liana, for sharing your Thank story you, with us. It's a Liana. beautiful story. It's a good reminder Yes. for everyone. Salamat. Bye-bye.